Alam nyo, yung panic attack at saka depersonalization, napakahirap talaga nitong i-accept at saka hindi mo na talaga ito maiiwasan, lalo na kapag nararanasan mo na. Ngayon, kapag nararanasan na kasi natin ito, wala na tayong ibang dapat gawin kundi palipasin ito, dahil yun lang yung tanging paraan para yan ay umalis mismo. Pero pagdating kasi sa sinasabi nyo na maiwasan, kung gusto nyo talaga itong hindi na maranasan ang mag-panic attack at saka ang depersonalization, kailangan nyo kasing hindi nyo na likhain yung panggatong nila. Kasi ang panic attack at saka yung depersonalization na yan, parang apoy lang din yan. Hindi yan mawala-wala dahil hindi rin nawawala yung panggatong niya. Kumbaga lumalakas din yan, tumitindi yan dahil tumitindi rin yung panggatong niya. So anong ibig kong sabihin dito sa panggatong na ito? Yung ibig kong sabihin dito, yung panggatong is yun nga yung patuloy kang lumilikha ng mali. Kumbaga patuloy kang gumagawa ng hindi maganda sa sarili mo. Lalong-lalo na kapag nararanasan mo ang panic attack at saka yung depersonalization. Kapag gumagawa ka ng paraan para yan ay hindi mo maranasan, ay yan din ang isa sa panggatong niya, dahil yan ay isa sa mali. Kasi ang tanging paraan para hindi mo na maranasan ang panic attack at saka yung depersonalization na yan, kailangan mong baguhin yung sarili mo para hindi mo na malikha yung panggatong ng panic attack at saka panggatong ng depersonalization. Kung naiintindihan nyo yung sinasabi ko, iyan lang po ang tanging paraan para hindi kayo mahirapan.